good Po. evening. Oh my gosh. Wait lang ah. Sige po. Cancel. Done. Okay. Release. Yes po. Yes po. Good evening Oh, po. nagulat Na-mute po ako. lang po ako. Nagulat ako. Hi. Oh my gosh. Kamusta? Okay lang po. Basta yung sahod ni Sir ngayong Nog 5 kasi hindi na raw taxable starting this cut of uh, oh my gosh. Nag-reply ka kay Sir Jack. Yun talaga yung habol ko. Ano po? Chika. Ay, Ah, wait lang. Hindi ako rinig. yung kay Sorry. Sir Jack po. Oo. Oo. Actually po, sinabi ko po sa kanya na give me Ah, a week po na pag-isipan ko muna. Tapos, pag-isipan. Oo. tapos sinabi niya, Hi Therese, yes, no problem. Balikan mo ako next week. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Yung mabuti. Hala, pag ginaganto ko, humihina ba yung audio ko? Opo. Oo. Pero pag ganito, mas malakas. Di po. Wait lang. What is happening? Dahil ba dito? Hindi rin naman. Dahil ba dito? Eto. Oh my gosh, eto. Yan po. Yarn. Ay! Ayan. Ay, okay. Hala, kailangan ko na naman ng earphones. Okay. Sige. Ito na. Di ko pa rin siya, di ko pa rin nahanap ang sagot. Pero ipupush ko na. Baka sakali, in the middle of it all, Sige po. mahanap ko yung sagot. Continue without camera. Ay, companion. Ay, fudge. Oh, I'm stupid. Open. Kasi, ano to, um, para siyang collections agency na company. So, third party siya between the debtor and ano isa? Creditor. Yon. So, kapag kunwari, hindi na masingil ni creditor, siya na yung nagsisingil on behalf. Yarn. Tapos, yung way kasi, gumagamit kasi sila ng software Uh-uh. for their revenue. So, may CRM sila. Parang, doon nire-record. Ang dami kasi nilang clients. More than, parang a day, more than 100. Yung, a day, sorry. A month. More than 100. So, hindi ko alam paano yung mismong flow nung business nila. Basta ang dami laging tao na or company na nako-collect nila. Tas wala kaming copy ng invoices. So, ang binigay lang sa amin is yung CRM reports. Kasi, nasa CRM reports na yung actual revenue account nila. Ang problem lang, hindi namin siya ma-match sa bank account. Parang, if sa CRM ang revenue na nakalagay, 100K, hindi namin mahanap yung 100K na yun sa bank transaction. Kasi pag nasa US ka, 'di ba? Ang basis ng tax nila yung bank. So, ang hirap parang hulaan na ito ba yung katapat nitong ano na to, transaction na to. Tapos, last year pa namin to inaano ni Clyde. Parang last year pa namin tinatry intindihin. Pero wala kaming ako personally, hindi ko talaga siya inimbestigahan ng
super lalim. Kasi Oo. binigay 'to sa'min 2 days, within 2 days kailangan niya na yung financial statement. So, hindi na namin masisingit na aralin pa yung actual numbers. Parang nag-set na lang kami ng ano, basta below 3 million dapat yung revenue niya. Okay, goods. But this time, gusto na ng client na maayos yung actual numbers or at least close sa actual numbers yung laman ng QBO nila. Ang problem, ayaw niya ibigay yung invoices. Hindi ko alam bakit. Ang damot nila. So, for the hula, pero kasi meron naman na akong nakikita. Although, between two banks lang. So, meron silang dalawang bangko, Optimum Bank and Bangko Popular. Yung bank ng Bangko Popular, yung bank nitong Optimum Bank, dito pumapasok lahat ng nako-collect nila galing dun sa software na ginagamit nila for collections, yung CRM nila. So, dito yun lahat pumapasok. And then, meron lang silang set na fixed amount na tina-transfer nila to Bangko Popular. So, may ganon. So, ang thought namin before, okay, lahat ng deposits dito sa Optimum Bank, since ito yung connected sa, ano nila, ito yung connected sa CRM, record na lang natin as income, lahat ng pumasok dito. Kasi ang hirap naman niya i-identify isa-isa kung ano ba talaga yung ano nito. But pag in-skim mo lang 'tong Optimum Bank, like eto lang kasi yung laman eto lang yung description. Yan lang lahat, ang dami niyan, yan lang yung description. So, ang hirap hulaan na, income ba 'to o hindi 'to income or reimbursement 'to, yun. So, ang ginawa na lang namin, okay, set na lang natin na lahat ng deposits income, okey. Ang problem, most of the time, kung ano yung total deposit sa Optimum Bank, more than siya sa actual revenue galing sa CRM report nila for that month. Mm. So, another case na naman yun. So, adjust na lang kami ng manual journal kahit hindi dapat. Nag-create na lang kami ng kunwari. Kasi syempre kung collections agency ka, yung nakolekta mong pera, hindi naman sa'yo napupunta eh. Nakokolekta mo, papasok sa bank mo. And then, percentage lang nung nakolekta mo yung actual revenue. Tapos yung other percentage, ibabalik mo syempre sa creditor. So, ganun yung ginagawa namin adjustment. Nagka-create kami ng contra revenue account na parang sinasabi naman, ito yung binalik niya sa creditor. Ganon. Although wala kaming actual document to prove that dun lang sa bank. Diba? So, this time, nagsabi siya, okay, pag sinabing remittance revenue, ito yung actual revenue nila. So, ang sinet kasi nila, sa bawat makolekta ni Nomas yung name ng company, sa bawat makolekta niyan debt, 25% doon yung kanya. So, yun yung revenue niya. Ito yon. So, yung mga amounts na makikita mo dito, ito yung 25% nung nakolekta nila. Yan. Tapos, etong payments report, ito yung mga nakolekta nilang utang. Ito yung mga nakolekta nilang utang. And then, so ito yung 100% nung nare-receive nila. And then 25% is this. And then, meron silang invoice summary report. Etong invoice summary report, parang ano sa kanila to? Reimbursement. Parang kasi syempre kung collections agency ka, gumagawa ka ng paraan para makontak mo yung may utang. So, nag-a-avail sila ng government service to check yung
details nung may utang para mapuntahan nila and such. And then every time kasi na mag-open ka ng or mag-access ka ng files ng isang individual sa US, may bayad 'yon. So, 'yon, yung mga fees na na i-incur nila nun, ini-invoice nila separately pa doon sa customers nila para ma-reimburse sila doon sa expense. So, hindi to income. Recorded to as reimbursement. Ang problem namin, etong invoice summary and itong remittance revenue, silang dalawa, nakasummarize sila per client group. So may eto kasi wala kaming listahan nung kliyente nila. Kung ano lang yung nandito, ito lang yung nakikita namin. Tapos, meron dito naman sa payments report, dito nakalagay yung client group and then may separate list din sila for deals na hindi namin alam kung ano to. Which is hard. Parang, paano ko huhulaan to? Ang kailangan ko sana ng help is at least makahanap ng connection between sa kung ano yung pumasok dito sa OP, Optimum Bank, and amounts na nandito sa CRM reports. Ang problem ko pa, hindi ko alam paano ko papadaliin. Yung pag-merge ng mga data dato. Hindi na gumagana yung utak ko. Tinry ko mag-pivot. Pero pag kunwari yan, sabihin natin, no, not this one. Ito. Payment support kasi ito yung actual na pumasok sa OB. So, dapat itong payment support may match siya dito sa bank transaction sa Optimum Bank, 'di ba? Kasi ito yung record ng mga pumasok eh. Pero pag chinek mo, kunwari, or meron. Wait lang ha. Baka meron. Aray ko. Hindi. Pero ang ginawa ko dito before, total nitong 102. 31,698. Tapos total nitong 102 dito. 33,908 pa. May kulang pa. Wait. Ito na ba yun? No. Ah! Ito na! Oh, I see. Wait, B. Tama diba? Tally. January 2. Okay. I see. So, ito siya. Ang problem, saan napunta tong mga naka-negative? Bakit wala dito? Wait lang I thought of something. Nagawa ulit akong pivot. Set. Pivot table. Tapos, per payment date. Okay. And then yung amount. Ganito kasi ginagawa namin dati. Kaya, ayan o. Kaya hindi, pag sinacheck namin, hindi nagtatali. Ganito. Ito pa lang hindi natali. Ganyan. Yung ginagawa namin. Now, I think, kailangan naka-filter siya. Sa payment method, that would be optimum. Oh! No, not optimum. Processor pala. Processor should be optimum.
Okay. And then, dapat filter din yung amount to, oh shit, condition. Greater than 0. Oh, I see. Okay. And then, paano pag ganun din yung gagawin ko dito? Insert pivot table. Um, amount, date, year, and then filter ko to greater than 0. Why greater than 0? Yun lang mga pumasok yung hinahanap ko. Greater than deposits lang. Holy! B! Congrats, Miss Ja. Hanap ko na pala. Okay. I see. Okay. So, wait lang ah. Ipag-ano ko lang. Thank you so much. This was, okay. Meron pa dito. Negative. Ano yun? January 23. Ala, hindi ako nag-record. Hmm. Naka-record ka, Di? Opo. Ay, thanks so much. Di ba babalik sa utak ko kung ano yung nangyari. Basta may something. Okay. I get it. I get it. Oh, fuck. Wow. Euphoria. Euphoria. Eureka pala. Okay. Ah, thank you, Lord. Okay. Okay. Ay, okay. Okay. So, nahanap na. Now, ito yung kailangan ko. Fuck. Paano ko gagawin itong invoice? I see. So, lahat ng ang description ay no mass recovery. Ito, kung ano yung description na to. And pag above 0, may match siya sa payments report. So, those are all collections nila. 100%. Wala pa dun yung whatever it is. Basta yon. Now, now what? Now, need ko sa'yo ipagawa din siya sa next month. So, ano ko ulit ginawa? Ang ginawa ko ay pivot, select mo dito until amount, and then insert pivot table, and then yung rows niya ay date, ang reference mo nasa filter, yung amount mo nasa values, at the same time, nasa filter din siya. Yan. Kasi, why nasa filter? Yung reference, need natin mali. Hindi reference, description. Yan. Yung description, need natin i-filter yung yun lang nakalagay ng mass recovery. Yan. Okay? Sa amount, need natin i-filter yun lang lahat ng deposits. Okay. Meron na tayo niyan. Filter mo sa OB, itong import file for Optimum Bank, and then filter din sa payment report. So, aray! For February ito, so, open ka rin sa, okay, one step ahead. Okay, CRM reports, 2024, and then open mo yung February payments report. Payments muna tayo kasi hindi ko na paano po kukunin yun. Sige. Select mo until amount, and then insert pivot table, and then
processor, lagay mo sa filter. Yung payment date, yung payment date ko pa ba? Payment date, okay. Yeah. Payment date sa rows, and then amount sa values, and amount ulit sa filter. Okay. For processor, ang need mo dito ay ay, optimum bank. And then excuse me, sa amount, excuse me, ay greater than 0. And then, once na meron ka ng dalawang pivot table, mula dito sa import file mo ng optimum bank na pivot table, copy mo lahat ng amounts na to and then paste mo dun sa kung ano yung month na payment report mo. And then, check mo na lang kung may difference yung amount nila. Okay. Amazing! Oh my God. Sige po. Okay, okay. Yan. Ay, wait. Nabigyan na ba kita ng access? This is for Optimum Bank. Optimum Bank. Release. Foldy. Thomas. Bulit. Tapos CRM. Reports. Payment report muna. Um, 2024. Okay. Tapos, itong invoices ang balik ako. Balik tayo sa January. Remittances. Pag sinabing remittances, ibig sabihin, ito na lang yung natira between sa na-receive nila sa payment report at yung um, sinend back nila sa client. Problem, wala tayong record ng mga tinransfer nila sa client. So, ang meron lang, pwede ko lang i-assume dito lahat ng negative. Pero lahat ba ng negative transfer sa client? Di naman. Filter by condition. Less than 0 naman. Parang tingnan ko. Oh. Ay. Okay. Ang dami naman ditong ACH return. Ang daming returns. Imposible na wire transfer ito. Kasi wala pang reference para sa mga ACH return. Wait lang. Filter to go ACH. Ito yun. Hindi. Bakit na mga positive? NY. Ayoko na isipin. Okay na ako doon. Hanggang doon na lang yung utak ko. Wait lang. Tignan ko yun. Ito kasing kay Bangko Popular. Ang dami din yung deposit. Ay, Lord. Nine. Okay. Ito, ang dami yung outgoing. Okay. Okay. Whew. Okay. Okay, I think meron akong data for ACH. Okay. I get na. Huh? Okay. Gets ko na. Whew. Yung ginagawa nila, lahat na nakokolekta nila sa Optimum Bank. And then lahat ng pera na binabalik nila sa customers, sa creditors, yung 75% sa Bangko Popular. Doon nila tinatransfer.
Now, meron akong nito. Oh, fuck. Hindi ito. Meron ako nito. Huh? Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Yeah, this one. Pero ito ay January to August. Yeah. Ang problem ko dito, hindi lang siya, lahat ito hindi lang to yung sinad nila sa customer nila. Kasi meron ditong payment nila sa consulting, payment nila um, sa postage, sa shipping, pag nagpapadala sila ng letter, nandito yon. Basta lahat ng expense nila nandito. So, paano ko ngayon? Huwag ko na lang isipin. Basta ang mahalaga may record. Eto, yan. Okay. Ah, collections, yan. Kasi ang ginawa namin dito, basta lahat na lumabas, contra revenue eh, para ano na lang. Pero mali, alam kong mali. May iba dito na hindi siya contra revenue. Ano ba? Contra revenue? May ganun ba? Ayun. Basta yun. I think ito, mayroon siyang match talaga. Yan. Sunod-sunod naman yan. Mayroon siyang match. For, wait. 154136. 154136. Yeah. So, ang need ko na lang sa'yo dito. Pa-copy ako ng filter na lang. Okay. Outgoing. Yan. So, filter, ay, sa per month, pa-copy ng template ni, ano yan, sa lahat ng January. Double check mo muna yung amounts. If tally siya sa lahat ng January 2 dito sa Bangko Popular. 1266946. Which is this 1266946. Tally naman. Tapos, ay, fuck. Hindi nga lang siya naka-ano. Z2A ba na? Hindi. Joke lang. A to Z. Bakit ko kasi ginala? Ba't dito na ginala? Um, data column D, A to Z, then column A, hindi ba? Ano na, paano ko ito i-confuse? Kasi hindi sunod-sunod yung amounts niya. Ito hindi sunod-sunod. So, filter 02. Hindi. Clear 02. Yan, ito lang. Tapos, CPA. Yan. Tapos, ganun din dito. January 2 yan. Tapos, CPA. Either cut A to Z. Yan, same na ba? Same na. Yan. Tapos, saka may copy yung name. And then paste. Tama. GMG. Para lang may reference kung kaninong pay siya. Okay. Worth it ba tanggalin? Parang hindi naman. Parang hindi na. Huwag na. Basta.
Basta ganun. Isipan ko. Worth it ba? Unahin mo na lang muna tong ano, payments report. Tapos, balikan natin yung invoice. Hindi. Yung invoices, balikan natin yung invoices. Hanapin ko siya kung saan pumasok yung invoices na yun. Sige po. Sige, B. Thank you. Sige po, welcome. Thank you so much. Welcome po. Bye-bye Bye-bye. po. Okay. Sige po.